Lord. Good morning po sa lahat. Magandang umaga po. At pakibati naman ang iyong katabi ng magandang umaga. Tanungin mo nga siya kung nakatulog siya ng maayos. No? Salamat sa Panginoon dahil bagamat na-adjust yung ating oras, nakakasabay po ang ating mga kapatiran. No, sa umaga pong ito, nais po ng Panginoon na matuto po tayo sa Kanyang salita, mabago po tayo ng Kanyang salita, no? At hayaan natin ang banal na Espiritu magtanim po sa ating pong puso ng Kanyang mensahe, at ito po ay talaga namang magkaroon ng magandang epekto sa bawat araw ng ating buhay. Amen? No? Nasa Book of James pa rin po tayo. James chapter 3 na po tayo. Marami na po tayong pinagdaanan na mga usapin, no? Sa problema, no? Sa mga pinagdadaanan, di ba po? Sa usapin sa mga tao sa paligid po natin. Ngayon, ang nais naman pong tukuyin dito ni James ay ang ating pong wisdom. Kung talagang totoong wise po tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba siyang wise? No? Ito po yung gusto pong bigyan diin dito ni James. No? Maaaring last time, no, ay nakita mo yung halaga ng pananampalataya, kung ano ang tunay, buhay, at kung ano naman ang patay. Ito naman, si James kasi, naka-focus talaga siya sa Christian living. No? Ang Proverbs talagang nag-encourage sa atin, in Book of Proverbs, na isik ang wisdom. Ito naman si James, talagang ini-encourage tayo na yung wisdom na yon ay ipamuhay. No? Dito po tayo mamuhay. At sa kanyang sulat, dito po sa James chapter 3, binigyang diin at linaw dito ni James na meron palang dalawang uri ng karunungan. Isang earthly wisdom and heavenly wisdom. No? Yung karunungan na galing sa mundo, demonic po ito Demonic po ito. Nandiyan po yan sa passage. At yung karunungan naman na galing sa Diyos. At siyempre, sabi nga, kapag galing sa Diyos, every good and perfect gift comes from above. Maganda po ito. Amen po ba doon? Alang, nawawala po ako Wait lang po. Ano ba? Password. Yan. Iba po kasi yung gamit ko ngayong dahil yung iPad ko po naiwan po sa sa sasakyan ni Pastor Aris, and yung may-ari nasa Baguio. Okay, basahin po natin in James chapter 3 verse 13. Tingnan niyo po ito, no? Ito po yung ating pong usapin, yung wisdom from above. Okay, basahin po natin. Sabi po nito, if you are wise and understand God's way, sabi diyan, prove it by living an honorable life, doing good works with humility that comes from wisdom. Ang ganda po ko ng pagkakalatag dito ni James. Sa madaling salita, tayo po ay hinahamon at the same time at tinatanong din po tayo, kino-confront tayo kung talagang meron tayong karunungan na galing sa Diyos. No? Kung tayo ba talaga ay wise, no? Matalino. Kasi ang pagkakaintindi natin sa taong wise ay, pag dinescribe to, yung nakasalamin, di ba? Maraming mga medals, or maraming mga achievements, or yung mga taong matatanda na may gray hair, di ba? At iniisip natin kapag ang mga tao ay ganun ng itsura, no? At yung mga napapatunayan, iniisip natin sila yung taong merong karunungan. No? Pero iba po yung nais pong patunayan dito ni James, na ang karunungan ay wala yan sa grado, no? Ang pagiging marunong, wala yan sa nakasalamin ka o matanda ka na. Hindi po lahat ng matanda po wise Amen po ba doon? No? Hindi po talaga, no? At ang pagiging wise hindi naman po yan yung nakita mo yung tao na maraming alam. Hindi rin po yung ganun yung wise na tinutukoy dito ni James. Ang pagiging wise po, hindi po yan sinasabi,
kundi yan ay pinatutunayan, ipinapakita. Kaya sabi po dito ni James, no? Sabi niyan, if you are wise and understand God's way, kung talagang wise ka, ha? Kung meron ka talagang wisdom na galing sa Diyos, sabi niya, patunayan mo. Ipakita mo. So, ibig sabihin, yung tao talagang may wisdom, yung taong wise, makikita mo talaga at mapapansin mo yan sa kanyang pamumuhay, sa kanyang karakter. Amen po ba doon? Sabi doon, prove it by living an honorable life. Doing good works with the humility that comes from wisdom. No. Bakit ba mahalaga na maintindihan natin yung wisdom na galing po sa Diyos at yung wisdom na galing po sa mundo? Gusto ko pong tingnan po natin muna yung definition po ng worldly wisdom. Ano ba ang worldly wisdom? Na ito yung tinitingnan natin yung talino na galing po sa mundo. Ang worldly wisdom po, pakilagay nga po, worldly wisdom is characterized by a self-focused way of living that leads to chaos for me and others. Okay? Sabi niya, worldly wisdom is characterized by a self-focus. Ibig sabihin, ang kanyang karunungan, ang kanyang talino, nakasentro po sa kanyang sarili. No? At sabi diyan, focus of way of living that leads to chaos na dadaling ka, ano ba yung chaos? Ano ka? Hungkagan? Oo. Yung parang, kaguluhan. Yung kaguluhan sa iyong sarili at maging sa iba. Nakakadamay po ito. Na akala kasi natin kapag sa tingin natin tama, tama na talaga. Hindi po yun ang ibig sabihin po ng Bible nung sinabi po ni James na isang tao po ay merong heavenly wisdom. Because in Proverbs chapter 14 verse 12, nakalagay po, tingnan niyo po ito Sabi yan, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Okay? Sabi niya, you see, ito yung perspective ng mundo Ito yung way of thinking ng mundo. Na yung mga tao talagang sinasabi nila sa kanilang sarili na, ito yung tama. Ito yung dapat paniwalaan. Pero, yung akala nilang tama, dadalin pala sila sa kapahamakan, sa kamatayan, at kaguluhan. Kaya sabi sa passage, merong daan na tila. Sabi ng tila, tama, mukha siyang tama. Pero, kapag nilakaran mo na yon, dadaling ka nun sa kapahamakan, sa kamatayan. So, nakakatakot itong ganito, itong wisdom na ganito, na yung bang akala mong tama, pero dadaling ka sa kapahamakan. Last time nilang, diba, merong nag-trend sa Bible na ang kanyang pagiging successful, yung kanyang na-achieve ay galing sa kanyang hard work. Which is totoo naman talaga. Pinagpaguran mo naman talaga yun. Pinagpuyatan mo naman talaga yon. Amen po ba doon? Kaya lang, kung titingnan mo, well, yun naman ang perspective ng mga dinidinay talaga ang Diyos. Kung wala ang Diyos sa iyo, hindi nag-exist, tama yung iyong pananaw. Diba? It's all about you, your hard work. Amen? Pero kung talagang meron Diyos, no, at naniniwala ka sa existence ng Panginoon, well, dapat mo maintindihan na kung bakit ka pa humihinga ngayon, kasi mabuti ang Diyos sa iyo. Amen? Kung bakit ka nakapagtatrabaho, kasi binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. At tingin ko naman, kung papasalamatan mo ang Diyos, hindi naman nakakadegrade yun sa katao mo. Wala namang masama kung pasalamatan mo ang Panginoon. May nawala ba? In fact, gratitude nga yun. Pagiging humble nga po yun Yun nga lang, sa kanilang paniniwala, no, ay hindi nag-exist ang Diyos. Pero, pwede mo sabihin, tama yan. Pero sinabi sa Bible, pag nagkaharap na kayo ng Panginoon, doon na magkakaalaman. Amen po ba doon? So, sabi niyan, there is a way that seems right to a man, a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. So, ito yung worldly wisdom. At tingnan naman po natin yung godly wisdom. Okay? Ano ba ang godly wisdom? Ang godly wisdom, sabi diyan, godly wisdom is characterized by a Christ-centered life
that leads to fruitfulness for me and others. Yung worldly wisdom, nakafocus daw sa kanyang sarili, no? At ito ay sa kanyang pamumuhay, na akala niyang tama, dadalhin siya sa kapahamakan, kaguluhan at kamatayan. No? Na nakakadamay po ito. No? Hindi mo lang sarili mo ma-harm mo, maging yung ibang mga tao. Pero dito po sa godly wisdom, sabi niyan, is characterized by a Christ-centered life that leads to fruitfulness for me and others. Kaya nga po ang karunungan na galing sa Diyos, talagang nagbibigay ng bunga sa tao. Maganda ang nagiging resulta. No, hindi kanya gagawing arrogante, mayabang, hindi. I-humble kanya kasi ina-acknowledge mo lahat ng meron ka, talagang dahil sa Panginoon. No? At ginagawa mo, anuman yung mga nagiging tagumpay mo, ginagawa mo yon hindi para i-please ang iyong sarili, kundi talagang para i-please ang Lord. Amen po ba doon? No? At ito po, sabi sa Bible, kung saan nakukuha, sinabi po sa Proverbs chapter 9, verse 10, no? Sabi diyan, the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Okay, the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Acknowledge of the Holy One result in good judgment. Wow. No, ibig sabihin po nito, ang worldly wisdom nakafocus sa iyong sarili, sa anong desire mo, pero itong godly wisdom, ipinasasubmit mo ang iyong sarili at ang iyong kalooban sa sa lordship po ng ating Panginoon. Amin po ba doon? Sinasubmit mo sa Kanya ang iyong mga plano, ang iyong mga nasain sa buhay, sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyo. Are we getting this? Andiyan ba tayo? At ganito po siya, binigyan ng linaw ni Tony Evans pag sinabi nating meron kang godly wisdom. Ano ba mas yung klaro, Pastor? Tingnan po natin. Sabi po ni Tony Evans, wisdom, heavenly wisdom is seeing and interpreting life from God's perspective. Titingnan mo yung buhay sa pananaw ng Diyos. Okay? And then making life's decision. Gagawa ka ng siya based on that understanding. Okay? Ganito ba siya tinitingnan ng Diyos? No? Ano ba ang masasabi ng Diyos sa kanya sa pagdating dito? Yun yung godly wisdom Na-interpret mo yung buhay kung paano to tinitignan ng Diyos. Are we getting this? No? Hindi ka basta gumagawa lang ng desisyon base sa iyong kagustuhan, kundi ikaw ay gumagawa ng desisyon base sa pagkakaunawa mo. No? Kung paano tinitingnan ito ng Diyos. Kaya po sabi po dito ni James, in James chapter 3 verse 13, if you are wise and understand God's way, prove it. Huwag mong sabihin, huwag mong ipagmalaki. Patunayan mo na lang. Amen? Prove it sa anong paraan daw? Sa paanong paraan? No? Prove it by living an honorable life. Honorable life. Tiningnan ko po kung ano po ibig sabihin ng honorable. Ang ibig sabihin ng honorable, worthy of honor. Mamuhay ka, sabi dyan, worthy of honor, deserving of respect. No? Nang nararapat, mamuhay ng karispe-respeto. Amen po ba doon? Tingnan nyo nga po yung katabi po ninyo, karispe-respeto po ba? No? Napapatunayan niya ba sa kanyang pamumuhay? At tingnan ko, sabi doon, honorable person is someone who believes in truth and doing the right thing. No? Naniniwala ka sa katotohanan at ginagawa mo yung katotohanan. And tries to live up those high principles. Ibig sabihin, kung ano yung tinatayuan mong tama, katotohanan, o salita ng Diyos, yun yung iyong pinaglalaban, yun yung iyong pinaniniwalaan, yun ang iyong tinatayuan. Non-negotiable sa iyo yun. Amen? Hindi yung kayang pihitin or baluktutin. Basta para sa iyo, kung yun talaga ang sinasabi ng Diyos, dito talaga ako tatayo. Amen po ba doon? No? Ito yung ipamumuhay ko. Sabi po dyan yung prinsipyo na galing po
sa salita ng Diyos. Are we getting this? Andiyan po ba tayo? And then, nakalagay dyan, no? Prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. Doing good works. Ano po ang pag gumawa ka ng tama, ng mabuti? Sabi nyo, doing good works with the humility. Merong ugali na nagpapakumbaba. Amin po ba doon? Nagaling sa karunungan ng Diyos. Tinignan ko yung humility, the state of being humble. At tinignan ko rin yung isa ibang may nakalagay, the attitude that you have no special importance that makes you better than others. Hindi mo nakikita yung sarili mo na higit kaysa sa iba. Amen po ba doon? Kaya nga, yung context po ng James chapter 3, yung verse 1 to 2, about sa favoritism, pag binasa mo na ang mga Kristiyano, meron silang mga tinatangi. No? Mga pagka siguro mayaman, may sinabi, may mapapala sila, grabe ang kanilang pag-entertain, pero pag wala, hindi nila pinapansin. Pangit po na ugali po yun. Kaya sabi ni James, talagang ang totoong Kristiyano, makikita mo yan paano mamuhay. Amen? No, hindi mo makikita sa kanya pagmamataas. No, nasa kanya palagi yung attitude ng pagiging humble. The state of being humble. Binanggit po dyan, sabi dyan, humility comes, ito po yung state ng pagiging humble. Tinignan ko po yung ibig sabihin ng humility. It comes from the Latin word humiles, which literally means low. Low. Ang totoong may karunungan buhat sa Panginoon, hindi po yan nagmamataas. Hindi po yan nagmamalaki. Palagi niyang ibinababa ang kanyang sarili at hindi niya ipinapalagay na mas nakahihigit siya sa iba. Kapag gumawa yan, kapag tumulong yan, talagang hindi iniisip niya na hindi ito hindi dahil ito sa akin. Kundi I want to honor the Lord, And sabi niya, ginagawa mo yung bagay with humility, caring and compassionate attitude toward others. Ginagawa mo talaga yon dahil mahal mo sila. Dahil mahalaga sila sa'yo. Dahil importante sila. Amen po ba doon? Kaya, sa James chapter 3 verse 30 sa New King James Version, ganito pagkakasabi, who is wise and understanding among you? Mabigat na yan sa New King James Version. Sabi dito ni James, ilabas nyo sa akin yung taong talagang masasabi niyang matalino. Okay, nagtinatanong niya, sino sa inyo matalino talaga? Yun po yung tanong dito, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct. Dapat talaga sa ating mga Kristiyano, makita talaga itong tamang pamumuhay. Amen, no? That is work are done in the meekness of wisdom. When you say meekness of wisdom, the quality of being quiet, gentle, and unwilling to argue or express your opinions. Yun palang ibig sabihin ng meekness. Ang ibig sabihin niya, the quality of being quiet, gentle, and unwilling to argue. Hindi siya mahilig sa mga arguments, or express your opinions. Hindi mo siya makikita nakikipagtalo. Ibig sabihin, alam niya kung paano ipanalo ang laban. Ang totoong may wisdom galing sa Panginoon, mas mahalaga yung relasyon niya sa tao kesa manalo siya sa bangayan. Amen po ba doon? Amen? Minsan kasi, yung bang, parang palagi na lang tayong merong gustong patunayan na tayo yung mahusay, magaling, matalino. Ayaw mo nang nakikita yung mga tao na lamang sa'yo. Basta kung ano yung gusto mo sabihin, sinasabi mo. In a sense na, mas importante at mahalaga ba sa'yo yung manalo ka sa kung ano yung argument mo, sa asawa mo, sa boss mo, kaysa mapanatili ang kapayapaan sa loob ng tahanan, sa loob ng workplace mo, ng opisina.
Are we getting this? Ano ba tayo? Bakit ba palagi na lang gusto mo ikaw ang tama? Ikaw ang panalo. Di ba? Minsan sa sobrang galing na natin, nakakalimutan natin maging mabuti sa iba. Amen po ba doon? No? Pero sabi dito ni James, alam mo, ang pagkakaroon ng wisdom galing kay Lord, hindi mo makikita yan sa madaldal at mahusay magpaliwanag. Makikita mo yan sa kanyang pag-uugali. Ano naman ngayon kung sinabi ng taong yun yung kanyang opinion, opinion naman niya, bakit kailangan mo magwala? Kung hindi naman pala totoo, bakit ka galit na galit at gusto mong malakit? Gusto mong bumawi, opinion lang naman ng tao yun eh. May opinion, meron siyang right na magsalita. Amen? Meron ka rin namang right na wag pakinggan. Pares lang naman kayong may right. Amen? Kung hindi naman pala totoo yung sinasabi niya, para sa'yo, edi, huwag mo nalang patulan dahil hindi naman pala totoo eh. Napaka-precious ng isang araw para masira lang dahil sa hindi naman totoong sinabi sa iyo. Amen. Kaya yung tao, wala naman pala sa kanya pero ikaw galit na galit. Ibig sabihin gusto mo makipag-argue. Pero sabi niya yung pagiging meekness pala, sabi niya the quality of being quiet. Minsan mas maganda talaga yung tumahimik kaysa maging madaldal. Amen po ba doon? Last time, umuwi kami mag-asawa. Sabi mo naman ni Caleb, ibang ko sabi na ako, Mama, diba ang nanay ay ilaw ng tahanan? Sabi na, oo. Sabi, oo, bakit? Bakit sabi ng iba, speaker daw? Totoo po yan. Sinabi po ng anak ko, bakit? Sabi, saan mo na naman napulot siyang speaker daw? Alam mo ibig sabihin, ang sarap na merong tahimik na tahanan eh. Kailangan ng talino sa mundo para bumuo ng bahay, pero kailangan ng karunungan mula sa Panginoon para bumuo ng tahanan. Amen? Kasi pwedeng napakaganda ng bahay mo, okay naman siya, pero naman yung tahanan ng gulo-gulo. Lagi na lang nagbabangayan, lagi na lang may gulo. Amen po ba doon? Diba? Amen, maging matalino ka, naging masipag para makapagtayo ng magandang bahay. Tama, yan. Kaya lang, kung ang pangit naman ang sama sa loob ng bahay, ng tahanan, amen? Para saan naman yung malaking bahay? Tama po ba doon? So, kailangan ng talino sa mundo para magbuo ng magandang bahay. Pero kailangan ng karunungan mula sa Panginoon para magtayo ng Kristiyanong tahanan. Tahanan po pinag-uusapan. Amen po ba doon? Na kahit wala kang ganong kalaking bahay, basta ang ganda ho ng loob ng tahanan. Amen po ba doon? So, binanggit dyan yung weakness ay the quality of being quiet, gentle. No? Yung bang sa pagkakataon na minsan kailangan, okay lang, kahit manalo na siya. Wala namang bearing eh. Diba? Bakit ba pati na lang yung mga likes at yung palakpak ng tao sobrang nilalaban mo sa buhay. Amin po ba doon? No, kung tama ka, kung mali yung niya, okay lang naman din minsan, kaysa naman magtalo pa. Diba? Kasi bakit? Mas madaling humihinto ang gulo kapag marunong tayong tumahimik at magsalita ng maayos. Amen po ba doon? No, sabi diyan, gentle and unwilling to argue. Tayo po mga taga-blessed life, huwag tayong makikipagtalo. Huwag na huwag po. Sabi po diyan, unwilling to argue or express your opinions. Minsan, hindi naman kailangan palagi ibigay yung side natin eh. Diba? Kapag ka nakikita niyo sa social media, dahil lalo na nakaraan, yung nagkaroon ng eleksyon, diba, tinataya mo yung pagiging magkapatiran ninyo. Diba, dahil lang sa pinili ninyong kandidato, magkaiba no, ngayon, yun ang gusto niya. Siya sa pula. May pula ba nun? O green. Tama ba? O ikaw sa pink ka. Yun ang gusto, doon niya nakikita eh. Maaari sa kanya, yung taong yun, tama. Pero sa iyo, maaring yan ang tama. Hindi mo naman kailangan sa pangaralan siya na sa'yo lang yung tama. Bakit ba? Ikaw lang ba laging tama? Amin po ba doon? O ngayon, pare-pares tayong walang tama. Di ba? Nagtalo-talo pala tayo. Ganon din pala. Di ba? Ang mga tao, patuloy pa rin naghihirap. So, nasira pa yung relasyon mo sa iba. Amen po ba doon? Tapos ang nangyari, ano na nangyari? Wala pala. Naubos lahat ang kaibigan mo, tapos ngayon, wala rin pala nangyari. Tama po ba doon? No? Hindi ibig sabihin,
Nadali mo nga siya sa Facebook, minumura ka naman ng mga tao doon. Ako, pag tayo mga Kristiyan, pag dinadali ka doon, ang hirap nun. Ang hirap sa kalooban. Tama po ba doon? Maaaring tama ka. Pero dapat, dali mo sa maayos na usapin. Amen? May pagkakataon na magsalita, may mga oras din na kailangan tumahimik, no? May mga pagkakataon na kailangan i-express mo yung opinion mo, pero hindi naman palagi ini-express. Amen? No? At sabi diyan, makita sa atin yung unwilling to argue. Yun, wag tayong makikipag-argue po sa mga tao. Amen po ba dyan? Nagkakaintindihan po ba tayo? No? Meekness is humility toward God and toward others. Now, sinabi po rin sa James chapter 3, verse 14, ito na po, sabi diyan, but if you are bitterly jealous, yan. O, di ba may ano ka, wisdom ka galing kay Lord? O, may heavenly wisdom ka? Sabi niya, pakita mo sa pamumuhay mo. Di ba? Gumawa ka ng mabuti. But, sabi niya, if you are bitterly jealous and there are selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. Tingnan ko yung ibig sabihin ng bitter envy. Ang ibig sabihin ng bitter envy, we really want something that someone else has. And we desire it to the point that we are bitter. Yung bang gustong-gusto mo yung bagay na meron sa iba, at dahil dinidesire mo yon at hindi mo makuha, nagiging bitter ka. At nakalagay rin po, pag sinabing envy, sa iba kasing translation, envy, mabigat. No? Matindi po ito. Iba yung gossip sa slander. Ito, iba yung tinatawag na jealous sa envy. At tingnan ko ibig sabihin ng envy. Envy is a painful or resentful awareness of an advantage enjoyed by another joint with a desire to possess that the same advantage. Sabihin na natin ganito, hindi ka masaya sa tagumpay ng iba. Kung wari lang nakikisaya ka, kung wari lang nakaka-congrats ka, pero deep inside, bitter ka. Hindi ka natutuwa na yung ibang tao ay pinagpapala. At minsan dahil sa pagiging bitter natin, gumagawa tayo ng istorya na hindi naman talaga tama. Amen? No? Ano naman kombinasyon ng Panginoon? Pagka pinagpala ba, ibig sabihin, illegal na kagad ba yun? Masama na kagad ba ang naging hanap buhay noon? Amen po ba doon? No? Tapos sasabihin mo, pag hindi ka napagbigyan, lumaki na ulo niyan, mayabang na yan. At sa buhay, may pagkakataon na pwede kang mag-yes, pero hindi naman palaging yes, tama? No? Kaya nga kapag may pagkakataon ka tumulong ka, at kung wala, edi wala kang tumulong, wala pala eh. Amen. At kung anong sabihin sa'yo ng tao, hindi na yung mahalaga, totoo ka sa sarili mo. Pero dito sa pagiging envy, yung bang hindi ka natutuwa, hindi ka nagiging masaya. Kapag ang isang tao o kapatiran ay nakita mong sumasagana. O nalalamangan ka, nahihigitan ka. Tama po ba doon? No, minsan, meron tayong sabi nila, may holy banal na inggit daw. Hindi na, di ba? Narinig ko yun. Sabi ko, paano ko ba i-interpret yung banal na inggit na hindi magiging kasalanan? Di ba? Yung sinasabi nila na, ganito yan eh. Minsan iisip mo, ikaw yung pinakamatagal na sa church, ikaw yung sobra kong magtrabaho sa gawain ng Panginoon, bakit naman kasi iba pa umangat sa'yo? Naunahan ka pang umangat, pinagpala. Amen po ba doon? And then, minsan, kahit wala kang sinasabi sa iba, pero sa puso mo, merong pait. Panginoon minsan lang umaten, jumakpat pa sa buhay. Samantalang ako, Lord, binigay ko buhay ko. Pero, bakit ganito? Are you with me? No? At binanggit dito yung envy. No? Sabi diyan, envy is when you want someone else has, but jealousy is when you are worried someone's trying to take what you have. No? Pag sinabing envy, ito ba yung gusto mo makuha? Yung bagay na meron siya, pero pag sinabing jealousy is when you are worried someone's trying to take what you have. Na yung bagay na meron ka, makuha niya. Amen po ba doon?
At sinabi po rito, balikan natin, but if you are bitterly jealous, no? And there is selfish ambition. Binanatan yung jealousy, yung envy, at yung selfish ambition. Ito po yung nasa puso ng isang taong may worldly wisdom. No? Yan po yun. Gusto mo laging makahigit, gusto mo lagi, yan, doon ka driven. Amen? No, dapat ikaw lang yung nangunguna, ikaw lang sikat, ikaw lang nagtatagumpay. And guess what? Sabi to, yung selfish ambition. Anong ibig sabihin ng selfish ambition? Hindi ko po naglagay dyan. Selfish ambition means that we are motivated to do something. We have ambition for something that serve us and our own interest. Okay? Yung bang pag gumawa ka, ang ibig sabihin ng selfish, ito po ay nakafocus ka lang sa iyong mga gusto at sa iyong desires. Wala kang pakialam sa ibang tao. Napaka-selfish ng ambition mo. Bakit? Ikaw lang yung makikinabang. Tama? Pag pinagpala ka ng Diyos, hindi ka dapat nawawalan ng ipinapanalangin sa Panginoon ng mga tao na gusto mo ring abutin at pagpalain. Tama? Kasi kung pinagpala ka, nag-upgrade ka lang ng buhay, tas wala kang mga taong naaabot, selfish ambition yun eh. Amen? Diba? Yung bang nakita mo, ikaw yung nakakangat sa life group, binibless ka ng Lord, pero lahat ng focus nasa iyo lang, sa kagustuhan mo, sa desire mo lang. Eh meron ka namang kakayanan din na mag-bless ng kahit anong bagay o pagkain. Tama po ba doon? No, yung selfish ambition na nakafocus daw masyado sa iyong sariling kagustuhan, sa iyong desire. It centers on what you can get from a person, a place, thing, or situation. Yun ang mabigat niya na nakasentro daw ito sa mga nakukuha mo. Hindi lang basta nakasentro sa iyo maging sa nakukuha mo. Selfish po yun, selfish ambition. Kailangan sa church na to, dapat maano ako dito. Kailangan lumago. Kailangan ganito. Selfish ambition. Parang ikaw na lang palagi. Ano ba mahihita ko sa kumpanya na to? Ano ba mahihita ko sa ganitong mga samahan na to? Selfish ambition. Amen? Totoo, na maaaring sa life group, hindi mo sila kailangan. Pero aminin natin, dahil sa tingin mo, hindi mo sila kailangan, baka naman sila kailangan ka. Amen po ba doon? Tama po ba doon? Pupunta ka sa life group, dahil kahit sabi mong ganyan yung life group mo na yan, may problem pa rin palagi dyan, pero ikaw hindi ka nakasenso sa kung ano lang makukuha mo. Kundi kung ano rin yung mga bagay na maibibigay mo at maaabot mo para sa ibang tao. Ulitin ko, maaaring hindi mo sila kailangan, pero baka ikaw ang kailangan nila. Amen po ba doon? Ako naniniwala po ako ang pagpapala ay hindi lang para sa atin. Ang idea ng Diyos sa blessing ay i-bless ka para maging blessing ka. Hindi po magbabago po yun. Yung bless na si Abraham, na-bless ang buong nations. Amen po ba doon? No? Meron pong kinalaman yung mga tao pagka tayo po ay pinagpapala. Kaya sabi diyan, for jealousy, verse 15, for jealousy and selfishness, ang bibigat ng binanatan dito, are not God's kind of wisdom. Such things are earthly. Yan. Totoo naman yung tao sa mundo, napaka-natural niyan. Walang inisip niyan kundi ang kanyang sarili. Sariling pangarap, sariling plano, agenda. Tama po ba doon? Sariling kalooban, yung will niya. At sabi niya, no, things are earthly and spiritual and demonic. May demonic faith na may demonic wisdom pa. Amen. Demonic, ibig sabihin, ay wala, hindi pag-acknowledge sa Diyos yan. Lahat nangyari dahil sa iyo. Napaka-demonic. Amen po ba doon? No, hindi pagkilala, pag-deny po ito sa existence po ng Diyos. Sabi yan, for jealousy and selfish are not God's kind of wisdom, such things are earthly. When you say earthly, materialistic. Masyadong materialistic. Yung tao na may karunungan na galing sa mundo. Materialistic. Sabihin natin materialistic, no? Ang earthly wisdom, sasabihin niya sa iyo na kung ano yung pinaka-importante dito sa mundo.
Para sa kanya, ang importante, hindi yan. Hindi yan Bible, hindi yan paniniwala nyo, hindi yan yung gawain nyo, hindi yan pag-serve ninyo. Hindi yan ang importante. Ang importante sa worldly wisdom ay ano? Yung wealth, yung health, at yung happiness. Grabe. No? Ano ba mapapala ko kapag pumunta ako sa gawain nyo? Dami kong pwedeng gawin. Pwede pa akong kumita ng pera eh. Diba? Dadalhin ko dyan yung oras ko, yung pagod ko. Tapos gusto nyo pa akong magbigay dyan para i-bless yung iba. Tama po ba doon? Bakit ko bibigay ito eh? Pinagpaguran ko to, pinaghirapan ko to, dugot pawis ko, ang naging puhunan ko rito. Tapos sabi nyo, i-bless yung iba? Ay hindi, mahalaga sa akin ang aking bank account. Mahalaga sa akin ang aking pera. It's all about himself or herself. Wealth, health, and happiness. No, yun po yun. Yung tao na may earthly wisdom, ang nagiging kasiyahan niya, yung mga material na bagay. Tama? Amen po ba doon? No? Kasiyahan niya, pera. Yung pera nagbibigay ng meaning sa kanya. Pero ako naniniwala ko, mas mahalaga ang relasyon kaysa pera. Tama? Diba? Kaya makikita mo, malulungkot ka. Pamilya, nag-aaway dahil sa lupa, sa mga bagay-bagay. Ano naman ngayon kung ano, iiwan mo din naman yan. Amen. Kung hindi ka naman ginugutom, pinababayaan ng Diyos. At sa tingin mo naman, kailangan talaga ng isang tao. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? Kung hindi ka pinabayaan, paano naman kasi yung mga anak ko, kung hindi ka pinabayaan ng Diyos, yung mga anak mo hindi rin pababayaan ng Panginoon yan. Ikaw na nga yung buhay na patotoo na inalagaan ka eh. Amen po ba doon? Kaya makikita mo, dahil sa pera, dahil sa kayamanan, nagpapatayan, nasisira yung relasyon, hindi nagkikibuan, may reunion, pero parang nandun ka sa burol, walang nag-uusap. Amen. Bakit po? Kasi pera eh. Sira yung relasyon sa pamilya, sa magulang, sa asawa. Ano issue? Pera. Tama po ba doon? Wala na, hindi na nakita natin yung katahimikan, yung magandang relasyon, at yung provision ng Diyos. Ang mahalaga na lang sa tao na may earthly wisdom, kayamanan at kasiyahan niyang personal. Amen po ba doon? No, di baling malugi yung iba, basta ako maging masaya. Yung pagiging magulang. Andiyan ba tayo? No? Ang lagi niyang iniisip yung kasiyahan na kailangan ma-upgrade ko buhay ko, kailangan mas maganda yung gamit ko sa kanya, kailangan mas angat ako sa kanya. Ikaw na lang ba palaging nakakapagod yung ganyan? No? Yung laging ka na lang merong gustong patunayan. Amen. Kaya sabi dyan, alam mo, hindi mo dyan makikita kahit yumamang ka. Makikita talagang may wisdom ka ni Lord kung paano ka mamuhay. Yung karakter mo nakikita. Ano ba tayo? Amen po ba doon? No? Yung earthly na temporal, yan po yan eh. Ang mga bagay sa mundo, tandaan po natin yan, ay pansamantala lang po yan. Amen po ba doon? Hindi po natin yan madadala sa kabilang buhay. You only live once. Life is too short para masira pang relasyon sa isa't isa. Amen? Yung asawa mo, hindi mo naman palaging kasama yan eh. Yung anak mo, kapag lumaki ang kinasal, hindi mo na rin kasama yan. Sa dulo, it's either ikaw pa rin o kayo na lang din mag-asawa matitira. Para din kayo nag-umpisa. At yung isipan nyo, pabalik na yan sa pagiging bata. And then, ang tanong, ano nangyari sa buhay na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Andiyan ba tayo? No? Lahat. Kung minsan na lang tayo mabubuhay dito, i-max na natin yung buhay natin. No? Makita natin kung ano ba talaga ang importante. Ano ba ang mahalaga? Mas mahalaga? Pinakamahalaga. Ako, lagi kong sinasabi, kapag may dinededicate akong mga business, mahalaga ang trabaho. Pero ang trabaho, mas mahalaga dyan ang pamilya mo. Kung bakit ka nagtatrabaho, nagpapagal, dahil sa pamilya. Pero meron pang pinakamahalaga, ang relasyon ninyo sa Diyos. Yan ang pinakamahalaga. Pag inalis mo ang Diyos, wala nang kwenta ang buhay because apart from Him, we are nothing.
Amen po ba doon? No? Yan po yun, no? Ang bilis lang ng mundo. Paggamit mo na yung buhay mo para sa iba. Tama? No, ang buhay mo, hindi yan, tawag doon, hindi yan nauuwi sa kayamanan lang, sa mga bagay-bagay. Hindi yan dapat ang pinagmamalaki. Tama? At the end of the day, ang pinaka dapat mahalaga sa atin, nagawa ko ba yung kalooban ng Lord? Yung assignment ko ba talaga sa Panginoon natapos ko? Sa blessing ba ng binigay sa akin ng Panginoon, nagkaroon ba ng purpose ba to? O para sa akin lang? Yun po yung importante. Amen po ba doon? No? And sabi diyan, hindi lang earthly ang wisdom, kundi sensual and spiritual, natural. Hindi supernatural, no? Hindi heavenly, hindi to heavenly wisdom, kundi earthly wisdom. Hindi siya supernatural, kundi natural siya, sensual and spiritual. No? Yan po yun. No? Ibig sabihin po noon, ang meaning po nito, ang mundo ay driven ng kanyang emotions, ng kanyang feelings. Kung ano maramdaman, yun ang ginagawa. Kaya nga nauso yung follow your heart eh. Pwede kung ano yung sa tingin mo, sa nararamdaman mong tama, sundin mo. Aba, sino nagsabi na tama yung nararamdaman mo? Kaya marami pong naging tama ngayon eh. Totoo, kakasunod po nila. Ay, kala ko tama to. Tingin ko, pakiramdam ko, yung pakiramdam mo, ililigaw ka niyan. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Sabi niya, no, itong wisdom to ay unspiritual. Ibig sabihin nito, mas mahalaga pa sa yung pakiramdam mo kaysa sa leading ng Holy Spirit. Kasi nga, hindi ka supernatural. Pag tayo kasi, ano natin doon, meron tayong tawag na conviction. May tawag tayong discernment. Pagka conviction, nakita mo, nakukonvict ako, hindi talaga to para sa akin. Kasi may conviction. Ibig sabihin, yung voice ng Holy Spirit, yes, importante sa iyo, sinusunod ng pinakikinggan mo. Kapag nag-a-alarm ang Holy Spirit sa heart mo, hindi ka basta tumutuloy, humihinto ka muna, humihingi ka ng confirmation sa Lord. Amen po ba doon? Dinediscern mo muna ang isang bagay. Ang isang opportunity na nagbukas sa iyo, hindi ka basta pasok ng pakiramdam ko kasi magiging okay ako doon. Kakapakiramdam mo, napahamak ka. Alam niyo po, meron akong kausap kahapon, pastora. Meron siyang pinag-missionan sa Muslim country, sa Kish Island, I don't know kung sa sa Dubai, or ewan ko alam yung Kish Island na kung saan pag napunta ka ron, mula sa work mo, iipitin nila yung visa mo, pupunta ka sa isang island. Alam niyo po, ang mangyayari po sa inyo, pinagsasamantalaan sila ng mga Muslim, ng mga tao na nandoon. Hanggang isang araw, nakita niya, pagising niya, yung isang nurse na Pilipina na nagbiktima. Biruin mo, yung pakiramdam niya, nandun siya aasenso. Nandiyan mo ba tayo? Tapos sabi niya, yung pinag-mission siya ng Panginoon, yun ang dahilan kung bakit. Nung nakita niya yon, talagang inabot niya yung mga tao. Grabe yung kanyang experience. Grabe po ang kanyang experience. Bakit? Kasi hindi lahat ng opportunity galing sa Lord eh. Minsan yung akala mong yung bang akala mo mag-aangat ng buhay mo, ng iyong pamilya, yung pag-alis mo yung pag-asisira. Amen po ba doon? And mostly, totoo po yun. Yung bang pag-uwi mo rito, may pera kang andala, wala ka naman palang uuwi ang tahanan ng pamilya. Kasi bakit? Sumama na sa iba. Masakit po yun. Pero yung pakiramdam na gustong yumaman, hindi diniscern ng isang bagay. Bakit? Mas sinunod yung kanyang pakiramdam eh. Kesa leading, hindi siya nakikinig. Wala siyang pinapakinggang voice ng Holy Spirit. Basta opportunity, pakiramdam ko, makikinabang ako dito. Pasok, sira ang pamilya. Ang dami pong nasira. Hindi dahil sa pangit, kundi dahil sa magandang opportunity. Nakakala mong maganda sa iyong paningin, pero kapahamakan.
Kaya nga merong mga daan na akala mong tama, nag-a-appear na tama, pero sa dulo pa nun, dadaling ka pala nun sa kapahamakan. Are you with me? Andiyan po ba tayo? No? Yung bang hindi mo pag-acknowledge sa paggagawa ka ng decision, hindi mo ina-acknowledge yung will ni God? Yung gusto mo lang? Tanungin mo muna. Yung sarili mo. Pinag-pray mo ba yan? Pangalawa, kalooban ba yan ng Lord? Kung hindi naman sa tingin mo kalooban, bakit mo gagawin? Mapapahamak ka dyan. Amen. Kaya lang, siyempre, sensual siya, natural siya. Diba? Pagka natural ka, basta may pakinabang dyan, nagbukas yan, ang lasabihin mo sarili mo, ay bay, swerte ako. Yung swerte na sinasabi mo, yung pala sisira sa'yo. At nadamay pa ang ibang tao. Amen? Yung bang gratification of the flesh, ay naku, maganda to. Okay to, sino ba nakakakita, pero pagtingin mo, wala pala yung consequence nun, napakalaki. Sa sandaling minuto ng saya. Tama ba? Nakita mo naman. Kaya, sobrang grabe ang ginagawa ng demonyo po ngayon. Sa buhay ng mga tao, sa bawat pamilya. Kaya kailangan natin, mga mananampalataya, maging, alam mo, talagang ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang mahalaga sa atin, hindi yung ating kalooban. Amen? Yun ang importante. At the end of the day, ang pinakatanong, will mo ba to, Lord? Baka kasi, kati lang yan eh. Amen? Pero hindi naman pala yan will ng Lord. Ngayon, pinipilit nila na ipasok na yung divorce. Kasi nga, sa dami ng mga nagkamali dahil sa emosyon. Not totally lahat naman. Pero wala na. I think, talagang ilelet go na mapapasayan. No? Pero ang totoo singan, hindi naman talaga dapat divorce ang pinag-uusapan. Ang dapat pinag-uusapan yun, kung paano i-strengthen yung marriage. Kung paano iingatan yung family. Yun talagang goal eh. Amen? Bakit ba ngayon pinapasa na, okay lang yun, kasi para masaya ka. Well, hindi po siya pwedeng i-justify na gano'n kasi dapat, ang importante, yung mag-asawa, magmahalan ng sobra para hindi nila maisip yung paghihiwalay. Amin po, hindi yun ang pinag-uusapan ngayon. Bakit yan ang pinagtatanong? Bakit wala tayong batas na paano patitibayin? Yun dapat ang focus. Tama po ba doon? Para wag tingnan ng pagsasama. Ang bihira, pinakasal ka, tapos may option ka kagad. May divorce naman eh. Nagpakasal ka pa. Hindi naman ganyan ang design yan. Sabi sa Bible, God hates divorce eh. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Diba? Yung strengthen. Kaya nga sa atin, yan ang isa sa nagiging plano ng simbahan natin. Yung community, palakasin, patibayin. Hindi yung walang-wala ka na nga, sira pa pamilya mo. Tama po doon. Ang hirap na ng buhay, sira pa pamilya mo. Na dapat sana kahit mahirap ang buhay, doon ka na sumasalok ng saya. Tama? Mabigat ang buhay. Ito lang ang buhay natin. Pero yung makita mo, di ba nakakasalok ka, nakagalakan sa ganon? Amin po ba doon? Pero yung, paano mangyayari sa mga bata? Mahirap na buhay, wasak pa pamilya. Talagang paano pa mangangarap talaga yan? Andiyan ba tayo? Sensual. Lagi kasing emosyon. Ngayon, yan ang ngayon na pinagta. Bakit? Pagka nagtalo ba kayo sa susunod? Pagka nag-divorce ka ba? Pagka nakahanap ka uli ng kapartner mo, di ba uli kayo mag-aaway? Marami ka pa rin makikita dyan. Talagang tanggapan yan eh. It's a lifelong acceptance yan. Sa tagal ninyong pagsasama, talagang marami. At hindi lang siya, ikaw din. Kung alam mo lang na tinatyaga mo siya dahil sa ngalan ng pag-ibig, pinagtsatsaga mo sarili mo, huwag kang mag-alala, siya rin pinagtsatsagaan ka rin eh. Dito to, tsagaan lang talaga yan. In a sense na walang bibitaw. Wino-work out ang mga bagay-bagay. At ang pag-quit ay hindi solusyon. Palagi. May ground para doon. Kung talagang binubugbog ka na at mamamatay ka na, may ground, may batas tayo doon. No? Kaya, sabi ko, maganda yung isang statement. Nasabi nga ni John, alam mo, when it comes sa senses ng tao, sa sensual, sabi niya, kaya lang magagawa, ipababa yung sa annulment. Kung sa akin naman, pambihira naman kasi kayo. Pang milyonaryo lang talaga yung annulment na yan. Ang annulment kasi may due process.
Talagang titingnan. Iba-background check ka talaga niyan. Yes. At may witnesses yan. Kung bakit nagkaganon. Sa divorce, wala yan. Pag ako kumain ng chewing gum, pag wala ng lasa, tapon mo na yan. Pwede ka na mag-file. O pag nakita mo, nabwisit ka, pag gising mo, ang pangit mo, divorce na tayo. Wala na. Pwede na mag-divorce, pwede na mag-iwan. Wala talaga, ganun lang siya kasimple. Kaya nga makikita mo sa ibang bansa, isang oras, di ba, yung mga celebrities, pinakita ko sa inyo dati, pinakasal ngayon, naggising, hiwalay na sila. Ganun lang kadindi. Amen. Kasi sensual masyadong natural, tayo hindi. Gagawin mo palang isang bagay, Lord, will mo ba to? Kasi kung will mo to, kahit minsan masakit sa akin, kung will mo to, okay lang kung dito mo ako babaguhin. Kung will mo to, Lord. Amen po ba doon? No, pero pag natural, wala kang kinaano dyan. Puro na lang pakiramdam yan. Amen. No, puro ka philosophy, ideology mo, na hindi mo pinaniniwalaan ang truth, no? At hindi mo alam, ini-endorse mo na pala, ikasama ka pala ng demonyo nag-i-endorse ng mga demonic laws. Amen. Amen. Amen po ba doon? Because at the end of the day, napaka-importante ng truth sa buhay ng tao. Tama po doon. Pag naramdam, ang kasarian ng tao, huwag mo ibasa sa pakiramdam. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? James chapter 3 verse 16, for wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Yan ang nagiging resulta. Kaya ngayon, nakita mo yung bansa natin, napaka-toxic talaga. Honestly speaking, hindi sinisiraan mo ang bansa mo. Talagang ramdam na ramdam mo. Grabe. Pag nakita mo, galing kami sa tribe, sabi ko nga kay pastoran, ako, totoo yung mga tao doon. Sa tabo kumakain. Oo. Ay, yung mga luto doon, hindi ko pa nakita sa kahit saang karinderya. Basta pagkain yan. Ganon katindi. And guess what? Nakakaawa. Nakakaawa. Kaya bakit? Napaka-importante ng wisdom. Kasi tayo rin naman kasi gagamitin ni Lord para sa iba Pag tamang perspective mo, madadamay ang pamilya mo. Diba pag nakikita mo yung buhay, kung paano siya titingnan ng Lord, kasama pamilya mo dyan Kasama yung mga tao mo dyan. Kasama yung life group mo dyan. Kasama yan Nadadamay yan Amen. And verse 17, sabi dito, but the wisdom from above is first, eto na, but the wisdom from above is first of all, what? Pure. When say pure, no? Hindi compromising. Nakatayo ka sa truth. Yes. Kung ano yung tama sa iyo. At kung ano yung mali at kasalanan sa iyo. Walang half-truth. Walang white lies. Truth is truth. Pure. Pure. Amen? Sabi niya, it also peace-loving. Sabi ng Lord, mapalad ang gumagawa ng pagkakasundo. Mapalad yung tao daw na yun sa Matthew chapter 5. Yung bang mahilig ka sa kapayapaan, hindi ka mahilig sa gulo. Yung hindi mo iniisip, paano kaya madidivide tong simbahan na to? Paano kaya kami magkakagulo-gulo sa life group? No? Sino kayang gagamitin na naman ng demonyo? Itong taong ito, gustong-gusto siyang gamitin ng demonyo. Ginagamit siya powerfully and mightily. Walang ginawa kundi manira, manakit, mag-isip na hindi maganda. Hindi naman dapat nakikita sa iyo yan Tama? Kaya, mga Kristiyano ngayon, talagang hirap ng paniwalaan. Kasi makamundo na rin talaga. Balik natin kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Amen? Kung paano mamuhay ang totoong Kristiyano na may karunungan sa Diyos. No, gumawa ng kapayapaan sa pamilya, sa opisina. Pag nagkakagulo na, huwag ka na sumama sa gulo. Isipin mo kung paano magkakasundo-sundo. Kasi mas malakas talaga ang samahan kapag ka nagkakaisa yan. Amen? Pero kapag ka nakita mo, may division, ang bigat niyan, hindi ka makakaabante. Kasi biruin mo, for example, kalaban mo, kasama mo sa trabaho, pinagsasabihan mo lagi ng mga, yung pala kalaban mo. Ang hirap. Peace-loving and gentle at all times and willing to yield to others.
willing to yield to others. Alam nyo, kapag nagkaroon na tayo ng puso para sa iba, ibang usapan. Alam niyo yung church na tumulong po sa tribo? Hindi po. Malaki po ang simbahan natin. Maganda ang simbahan natin. Pero yung sampal sa katotohanan, di ba? Inaabot nila yung mga tribo. Kung iisipin mo, ano mapapala mo doon? Tama, mali. Pero nakita nila na yung buhay ng mga tao sa tribo na yun mahalaga sa Diyos, mahalaga din sa kanila. Mahalaga din sa kanila. Sabi ko, pag sinama ko kayo doon, tumalong ka na lang. Totoo. Sa taas nun, wala kang kakapitang bangin. Kaya kinakat ko nga yung video ko, sabi ko, gusto kong i-share, sabi ko, bangin yung nilakaran namin. Sa bangin na uwi kami gabi, lagaslas ang tubig na napakalakas. Naka-flashlight lang kami. Then umuulan. Yung mga tao doon, kawawa talaga, sobra talaga. Nakakahawa. At nung nakita ko yung lagay nila, sabi ko, masyado kaming mareklamo. Madrama lang talaga kami. Kung alam mo lang, di ba, maalis ka pa, galit ka pa sa mga tao, sa ka-life group mo, dahil sa hirap ng buhay. Kung alam mo lang, yung buhay ng ibang tao, napakapalad mo pa. Totoo yun. Totoo yun. Grabe ang buhay po doon. Grabe po ang buhay. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? No? And then, sabi po dyan, lastly, it is full of mercy and the fruit of what? Good deeds. Merciful, mahabagin, maawain, mahilig sa kapayapaan, no? Mapagmahal sa mga tao, compassionate, caring, and then full of mercy. Gusto mong patunayan na may karunungan ka mula sa Panginoon, huwag mo sabihin, hindi yan nakukuha sa talino. Ipamuhay mo. At makikita yan ng mga taong napagpala sa buhay mo. Yes, sabi niya, full of mercy, good deeds, it shows no favoritism, and is always sincere. Maging sincere. Kaya napaka-importante sa ating po mga Kristiyano, ito po ako magtatapos sa inyo, kung paano tayo mamuhay. Kung paano po tayo mamuhay. Sa life group, kapag may nakikita kang hindi magandang atmosphere, tayuan mo na. Baguhin mo yung atmosphere sa biyaya ng Panginoon. Ama, hindi na nga maganda eh. Huwag ka na sumama sa hindi maganda. Walang kampihan. Hindi matapos yan, kampihan. Tapos, hindi mo dyan. Hindi sa lahat ng paraan makukuha mo sa dahas. Amen po ba doon? No? Yung pagmamahal sa mga tao, napaka-importante po niyan. Yes. Diyan po tayo matitest. Na kapag ikaw blines ng Lord, kasama yung iba. Hindi ka puro, yung demonic, ano yung demonic? Walang Diyos. Walang eternity. Do what makes you happy. Malaya ka. Hindi yan ang ibig sabihin ng Diyos ng kalayaan. Amen? Tas sa loob ng ating puso, ilalakaran pala natin na akala natin tama, pero sa dulo pala ay kapahamakan. Napaka-seryoso po ng Diyos sa buhay po natin. Ako po gusto ko po makita po sa bawat isa po sa atin na tama na yung pagiging hipokrito, double standard. Yung sa double standard, yung sabi ko sa mga kabataan, alam mo, puspos kayo rito. Sisipag nyo rito eh. Yung paglabas, sino na ba kayo paglabas? Palasagot sa magulang, tamad, walang ginawa kundi maglaro, nanonood ng pornography, puro layaw sa buhay. Ako sa isip ko, gusto maging famous, gusto mo mapansin ka, parang, tama ba? I mean, kung madadala ko lang yung simbahan sa bahay nyo, dinala ko na para lagi ka mabait eh. Pagkadala mo yung Bible, hallelujah,
Mahal na mahal mo sila. Pero pag tinanggal yung Bible sa kamay mo, nagiging demonyo ka. I-scotch tape kaya natin yung Bible para kahit natutulog ka, mabait ka. Hindi natin nawiwin yung mga tao sa loob ng bahay, ng tahanan. Kasi hindi naman nila nakikita na worth it yung paglabas natin para sumamba. Na nagbe-benefit sila. Nakita nilang salbahe kang anak, pero di kalaunan, dahil sa pinayagan ka nila mag-church, nabago buhay mo. Di ba? Alam mo, minsan, hindi mo na kailangan sharean yung tao eh. Yung makita lang niya na nabago buhay mo, enough na yung nag-gospel sa kanila eh. Ang lambot ng puso. Amen? Yung bang lalabas tayo, bibig natin. Saan natin ginagamit? Pang-aalipusta, pantitrip ng tao, pamamahiya. Kaya nga nakaraan, may trending na naman na pinahiya yung isang contestant. Isa kala mo tama eh, pero nakakasakit ka na. Pero sa mga tao sa mundo okay yun eh, kasi natural nga sa kanila eh, earthly nga eh. Normal sa kanila yun. Pero sa atin yung nangihiya ka, nananakit ka ng wala ka naman pala magandang sasabihin. Para saan? Amin po ba doon? Para saan? Every time na magsasalita ka, dapat beneficial. Nakakalakas. Hindi nakaka-down. Amen? No? Makikita kasi yan kung paano tayo magsalita. Barubal magsalita yan. Kristyano ba yan? Yan yung pinakamaingay sa amin eh. Ako, gulo niyan. Kami hindi nag-church, hindi kami nag-aaway. Sila nag-church. Laging may concert sa bahay. Ang gulo. Tingin mo, pag sinabi mo, sisirang kita ng gospel, baka ipakain sa'yo yung tracts na sineshare mo. Ito totoo. Ako, sesharan mo kami. Mas tahimik ang pamilya namin sa inyo. Kaya hindi nakikita. Dati pag sinabi kang born again ka, talagang iba yung tingin sa'yo eh. Namumuhay ka ng maayos, handa ka mamatay para sa Panginoon. Talagang pagmamalasakit mo sa mga tao, binibigay mo ang lahat para sa kanila. Ganon talaga dati eh. Ngayon, mapunta ka lang sa church, born again ka na, kahit ano buhay mo sa labas eh. Sabi ko sa mga kabataan, mamuhay kayo ng tama sa pamilya ninyo. Alam mo, makita ka lang nilang naglinis, ay ba'y babalik na si Kristo para sa kanila. Second coming na ni Lord dyan, paglinis mo ng bahay. Totoo. Ito, pagka nautusan lang, sipag-sipag, sa loob na ng bahay. Tama po ba doon? Biruin mo. Kaya sabi ko, napunta ako doon sa napakaseryoso nila. Wala yung ganyan, yung mga pang-chismis. Hindi, puro bawal po doon yun. Tataas ng moral ng mga tao sa Baguio. Yan kaila Ate Belen. Grabe sila. I'm not saying na lahat sila, pero grabe yung church po doon. Napaka-spiritual. Napaka-spiritual. Tama yung ugali. Tama yung pamumuhay. Kaya sa atin mag-start, no? Yung pamuhay natin, yung karunungan mula sa Panginoon. Ikaw yung Kristiyano eh. Ikaw pa hindi, mas kaya pang magpatawad ng hindi Christian. Ikaw nga dapat marunong magpatawad dahil ikaw yung nakaranas ng kapatawaran ng Panginoon. Hindi, sabihin natin hindi madali. Pero kailangan pumunta ka na rin sa point na magpatawad ka na rin. Di ba? Alit lang ng buhay eh. Para hindi ka maging masaya. Amen po ba doon? No? Saka pag binibless tayo ng Lord, laging yung Lord, sino yung mga tao na gusto mong abutin po? Lagyan mo ng purpose yung blessing. Sabi nga nang nag-usap kami, alam mo, Pastor, daming pinagpala sa church natin ngayong taon. Nawala naman sila before. Oo nga. Sabi ko, mahirap naman mangumpronta ng tao eh. Sabihin mo, pera-pera simbahan. In fact, kahit God is my witness, God knows. Hindi ko dinidiscuss sa inyo giving. Amin po ba doon?
Hindi pera mahalaga dito. Ang importante dito, tayo muna mabago. Mabago tayo. Sana pagtapos ito, mas naging compassionate ka. Mas naging spiritual ka. Pagtapos nito, marunong ka lang humanap at tanungin si Lord sa kanyang kalooban. Hindi siya demonic, earthly nga eh. Yung earthly talagang sensual yan. I mean, talagang it's all about you. Focus on yourself. Ano mo mga bibigay nito? Focus on yourself. Kaya ang Bible, sabi ko, grabe to. Sabi ni James kagad, sa simula pa lang sabi ni James, ilabas niyo sa akin yung taong may wisdom. At sabihin ko sa kanya, patunayan niya yun sa kanyang pamumuhay. Dahil ang may wisdom na galing sa Lord ay ganito, ang buhay. At ang wisdom na galing sa mundo, ganito siya kasama, ganito ang kanyang pag-iisip, ganito ang kanyang budhi. Nasaan kaya po tayo ron? Amen? So, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At pwede ba natin patong yung kamay natin? Pag-pray natin yung sarili natin. Napakaraming dapat iayos si Lord sa buhay natin, kapatid. Sige, lagay mo yung kamay mo sa ulo mo. Pag-pray mo kay Lord yung sarili mo. Kung naging matigas ang ulo mo, kung hindi mo hinahanap yung will niya, kung naging makasarili ka, mainggitin ka, punong-puno ka ng samaan ng loob, pag-pray mo kay Lord na makaalis ka dyan. Yung bang nakikita mo lang yung mga temporal na bagay, material things, nagpapasaya sa iyo, puro pera, material na, hindi yan eh. Yung relationship mo kay Lord ang pinaka-importante. Kung i-bless ka ni Lord, tapos mawala ka naman sa paglilingkod mo, anong point niyan? Kung i-bless ka ni Lord, wala namang tao na tutulong, anong point niyan? Anong sense niyan? Kung binibless ka ni Lord, para lang may i-brag, hindi mo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng Kristyanismo. Baka dumating pa yun tayo na mas mahal pa yung presyo ng bag mo sa pagkatao mo. Ipag-pray natin kay Lord na baguhin niya yung ating puso. Makita sa atin yung kapayapaan, pagkakaisa, pag-ibig, kapatawaran, pagkalinga sa iba. Nandiyan po, nung lumakad po ang Panginoon sa mundong ito, makikita mo sa Kanya itong mga virtues na to eh. Hindi siya naging makasarili. Lagi niyang iniisip yung kapakanan ng iba. Kaya nga si John, na una ay son of thunder, kakasama kay Jesus, naging the apostle of Jesus love eh. Nabago yung kanyang buhay. Nung sinundan niya si Jesus, nabago yung kanyang buhay. Kaya, kapag tinignan ba tayo ng mga tao, na-attract kaya sila sa pananampalataya natin? Kaya pag-pray mo kay Lord, sa mga oras pong ito, lumalapit mo uli ako sa iyo, Lord. Humingi po ko ng tawad sa pagiging makasarili ko, pagiging hambog ko, Lord. Sa pagko-compromise ko, Lord God. At hindi ako nakikinig, Panginoon, sa sinasabi mo, Banal na Espiritu. Patawarin niyo po ako. Sa mga oras pong ito, Lord, sa paglapit ko po sa iyo, Lord, baguhin niyo po ako. Baguhin niyo po. Baguhin mo ang aking pag-iisip, ang aking puso, at ikaw ang makita sa aking buhay. Maging mabuti at maging magandang patuto kami para sa iba. Nang sa gayon, Panginoon, sa aming mga buhay, ang pangalan mo maparangalan at ikaw ang madakila sa aming buhay. Panginoon, dalangin po namin na ma-represent ka namin ng tama sa maikling buhay po namin.
maraming buhay, Lord God, ang maabot. Simulan mo po sa amin. Simulan mo po kami sa amin sa oras po. Salamat po ng marami, Lord God, sa patuloy na pagkatama niyo po sa amin. Pero Lord, dalangin ko po sa paglakad namin sa mundong ito, ang presensya mo ang maging kalakasan, kagalakan at kasiyahan namin. Salamat po ng marami. Ikaw ang pinakamahalaga, pinakaimportante, pinakamagandang nangyari sa buhay po namin. Yung nakilala ka po namin at matanggap po namin sa iyo ang regalong kaligtasan, regalong kapatawaran, pagbabago ng buhay at buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa iyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagdakil at pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen.